Hi kabamba! Magandang buhay! For today's video naman ay magluluto tayo ngayon ng isang recipe na hindi nawawala tuwing may mga handaan. This is it, pansit kabamba. Ito ang sutanghon gisado. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Direktang luto na ulit ito kabamba. Tara't umpisahan na natin. Dito sa aking kawali ay naglagay ako dito ng mantika dahil igigisa natin yung ating bawang at sibuyas. Kayo kabamba, ano yung pinakagusto mo na klase ng pansit? Bihon, kanton o sutanghon? Ako ay gusto ko naman lahat, pero ang pinaka-paborito ko ay itong sutanghon gisado. At syempre, kung ito yung aking paborito, talagang dinadamihan ko na ang sahog nito. May ilang piraso ako dito na hipon, tinanggalan ko na yan ng ulo at balat. Pagkatapos ko naman ito maigisa, ay akin lamang itong hinango. Sinunod ko nang nilagay dito yung aking nilaga na pitso ng manok at itong atay ng manok. Hinimay ko lang itong pitso ng manok. Pag nagluluto talaga ako ng pansit, lalo na pag sutanghon, ay ito talaga yung aking sinasahog. After ko naman ito maigisa ng saglit, ay naglagay na ako dito ng mga pampalasa, seasoning granules at pinong paminta. Pinagsabay-sabay ko na rin nilagay dito yung ating bagyo beans, carrots at bell pepper. Akin lamang itong hinalo. At sa oras na ito ay maglalagay na ako dito ng kunting oyster sauce at itong aking pinagpakuluan na pitso ng manok. Kunti lang naman yung aking nilagay dito. Lalagyan ko rin ito ng kunting soy sauce at lulutuin ko lang ito ng half cook. Pagkalagay ko naman dito sa soy sauce ay agad ko naman ng sinunod itong ating repolyo. Mas masarap pag marami ding gulay yung ating lulutuing pansit. Kaya dinamihan ko na yung paglagay ng repolyo. Ganito ko niluluto yung aking pansit. Niluluto ko muna yung mga gulay nito tsaka ko ito hahanguin. Alam kong may iba't ibang paraan ng pagluluto ng pansit. Depende na lang kabamba kung ano yung inyong nakagawian. Parehas din naman yan na matatawag na pansit. Naglagay pala ko dito ng kunting dahon ng celery. Dagdag pampabango dito sa ating niluluto. Pagkahango ko naman dito sa aking niluto ay nilagay ko dito yung sobra na pinagpakuluan ko kanina ng manok. Nagdagdag na lang ako dito ng tubig. Dito naman sa sukat ng tubig ay depende na lang kung gaano karami ang inyong lulutuin. Kung nasobrahan mo naman ng paglagay ay pwede ka namang magbawas mamaya. After ko naman ito malagyan ng tubig ay naglagay na ako dito ng pampalasa. Isang chicken nor cubes, paminta, oyster sauce at saka soy sauce. Pagkalagay ko sa mga pampalasa nito ay agad ko naman na itong tinikman. Para may adjust nyo yung lasa, so far ay eksakto naman yung aking nilagay na pampalasa nito. Nung kumulo na ay nilagay ko na dito yung ating sutanghon. Kumiya pala yung aking gamit dito na sutanghon. Dalawang brand lang ng sutanghon yung aking ginagamit. Itong kumiya o kaya yung sapuro. Naglagay din ako dito ng kunting mantika para hindi ito magdikit-dikit. Para sa akin, mas maganda na yung masubrahan natin yung sabaw nito kaysa sa kulang. Mahirap ko na kasing i-adjust yung lasa nito pag kulang yung tubig. Yun sa akin lang naman kabamba. Sabi ko nga kanina ay may iba't iba tayo ng paraan. Yan at malapit nang maluto itong ating sutanghon. Sa oras na ito ay akin nang pinahinaan yung apoy ng aking kalan. Ito na at ilalagay na natin yung ating ginisa na gulay. Sabi nila maganda daw ito na ihanda pag may birthday dahil pampahaba daw ito ng buhay. Kaya ito naman yung aking naisipan na ihanda sa aking sarili. Dahil birthday ko kahapon kaya nakapagluto ako nito. O diba kabamba, birthday mo, luto mo, sinong relate dyan? Maraming salamat sa inyong pagbati kabamba. Tara at atin nang pagsaluhan itong ating sutanghon gisado. Kung natakam ka ay hudyat na yan na magluto ka na. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!